Mabuhay, ito ang Botardo Channel. Naranasan mo na ba yung feeling na gigising ka isang umaga tapos parang may kulang? Hindi mo alam kung ano, pero may pakiramdam ka na may mali. Hinahanap mo, pero hindi mo maturo kung ano ba talaga. Parang may isang piyesa sa puzzle ng araw mo na nawawala at hindi ka makapagsimula hanggat hindi mo ito nahahanap. Ganito mismo ang naramdaman ko noong isang linggo. Para akong naghahanap ng isang bagay na hindi ko naman alam na kailangan ko pala, pero ramdam na ramdam ko ang kawalan nito. Kakaibang klase ng kaba, di ba? Yung pakiramdam na hindi buo ang araw mo dahil lang sa isang maliit na bagay. Isipin mo, late ka na sa isang napaka-importanteng meeting. Kukunin mo ang bag mo, handa nang lumabas ng pinto, pero natigilan ka. Saan na yung phone ko? Saan na yung susi? Bakit wala yung paborito kong tumbler? Biglang-bigla, yung pagmamadali mo ay napapalitan ng matinding kaba at pag-aalala. Parang humihinto ang mundo, at ang buong atensyon mo ay nakatuon na lang sa paghahanap ng maliliit at tila hindi importanteng mga bagay na ito. Kung wala ang mga yon, pakiramdam mo ay paralisado ka, hindi makilos para ituloy ang araw mo. Sa mga ganitong sandali ng pag-aalala, doon natin napagtatanto kung gaano tayo umaasa sa mga simpleng pang-araw-araw na bagay na ito para makakilos. Hindi lang sila basta mga bagay. Karugtong sila ng ating pagkatao, mga kasangkapang tumutulong sa atin na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Naniniwala ako na ang ating buhay ay nakatayo sa pundasyon ng mga ordinaryong bagay na madalas nating binabalewala. Hindi natin napapansin ang kanilang halaga hanggang sa mawala sila. Ito ang mga tahimik na bayani ng ating pang-araw-araw na gawain, ang mga kasamang hindi nabibigyan ng papuri na ginagawang mas madali, mas organisado, at mas makabuluhan ang ating buhay. Sila ang mga angkla na nagpapanatili sa ating mga paa na nakatapak sa lupa. Hindi sila mamahalin, hindi sila grandioso, pero ang totoo, ito ang mga bagay na hindi talaga natin kayang mabuhay kung wala. Dala nila ang ating mga alaala, mga plano, mga koneksyon, at maging ang ating pakiramdam ng ginhawa at seguridad. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang 5 bagay na ako, si Tony, ay hindi kayang mabuhay kung wala. Simulan natin sa pinakahalata, ang aking smartphone. Diba? My smartphone. Alam ko, malamang lahat ay ito ang sasabihin. Pero para sa akin, higit ito sa isang gadget. Ito ang aking mobile office, ang aking command center. Ang koneksyon ko sa aking pamilya, ang aking pinagkukunan ng impormasyon. Mula sa sandaling magising ako, ito ang unang bagay na inaabot ko. Hindi para mag-scroll ng walang katapusan, kundi para kumustahin ang aking mga mahal sa buhay. Isang good morning message lang from Paul, o isang mabilis na pagtingin sa mga update sa eskwela ni Siv. Ito ang tulay na nag-ugnay sa akin sa mga taong pinakamahalaga. Kahit na milya-milya ang layo kami sa isa't isa. Isipin mo ang isang araw na wala ito. Paano ko malalaman ang schedule ko for the day? Ang mga script na kailangan kong basahin, ang mga detalye ng meeting, ang mga call time para sa topping. Kung wala ito, pakiramdam maliligaw ako at magiging magulo. Ito ang aking digital na utak. Nag-iimbak ng lahat ng mahahalagang detalye na minsan ay nakakalimutan ng tunay kong utak. Mga paalala, to-do lists, ang aking planner. Naaalala ko isang beses, naubusan ng baterya ang phone ko sa gitna ng isang abalang araw. Grabe, para akong naputulan ng kamay at paa. Hindi ko makontak ang team ko, hindi ko matingnan ang susunod kong lokasyon sa mapa. Isinaksak ko ito at nakahinga ako ng maluwag. Ang karanasang iyon ang nagpatibay sa pwesto nito bilang aking numero 1 kailangan. Bukod sa trabaho at pamilya, ang phone ko rin ang pinagmumulan ko ng mga tahimik na sandali, mga podcast na nagbibigay inspirasyon, mga worship song na nagpapakalma sa aking espiritu. Ito ang aking portable na library at ang aking camera. Kinukuhanan ang mga nakakatawang ngiti at antuking mukha ni Sevi. Ang mga litrato at video na ito ay mga portal pabalik sa mahalagang alaala, mga digital na yaman na ikalulungkot ko ng sobra kung mawawala. Ang aking lifeline, ang aking planner, ang aking tagapag-ingat ng alaala, ang aking bintana sa mundo. Hindi lang ito isang phone. Ito ay isang napakahalagang bahagi ng kung sino ako at kung paano ko nilalakbay ang aking buhay sa araw-araw. Ang pangalawa akong mahalagang gamit ay isang bagay na mas tradisyonal. Isang bagay na hindi kailangang i-charge. Ito ang aking simple, hindi kapansin-pansing notebook at isang panulat. Sa isang mundong napaka-digital, mayroong espesyal na mahika sa pagsusulat ng mga bagay gamit ang kamay. Maaring nasa phone ko ang aking schedule, pero nasa notebook ko ang aking mga iniisip,
mga pangarap, mga panalangin, at mga walang salang ideya. Tuwing umaga, bago magising ang buong bahay, naglalaan ako ng ilang tahimik na sandali kasama ang aking notebook. Isinusulat ko kung ano ang mga ipinagpapasalamat ko, ang mga bagay na bumabagabag sa isip ko, ang mga layunin na gusto kong itakda para sa araw na iyon. Ang simpleng ritual na ito ay tumutulong sa akin na ilawin ang aking isip at simulan ang araw ng may intensyon at kalinawan. Ito ay isang paraan ng pagninilay-nilay para sa akin. Ang paglipat sa mga pahina nito ay parang paglalakad sa timeline ng aking buhay. Ang mga alalahaning nalampasan ko, ang mga panalangin sinagot, ang mga aha moments. Ang notebook na iyon ay naging testamento sa aking paglalakbay. Kung wala ang aking notebook, sa tingin ko mananatiling magulo ang mga iniisip ko sa aking ulo. Pinuno ko ang napakaraming pahina ng aking notebook ng aking mga takot, mga kabiguan, mga pag-asa. Magulo ito, direkta, pero napakalaking ginhawa ang dulot. Sa pagbabalik tanaw ngayon, nakikita ko ang isang kwento ng katatagan. Dito ako gumagawa ng mga draft ng ideya para sa mga show, nagsusulat ng mga di malilimutang quote, at sumusulat ng mga liham para sa aking sarili sa hinaharap. Dala nito ang mga mansa ng aking tinta, ang diin ng aking pagsulat, at marahil pati na rin ang isa o dalawang patak ng luha. Ito ang tagapag-ingat ng aking mga pinakapribadong pakikipag-usap sa aking sarili at sa Diyos. Isang simpleng bagay, ngunit hawak nito ang blueprint ng aking panloob na mundo. Tinutulungan ako nitong ayusin ang aking mga iniisip at intindihin ang aking mga nararamdaman. Ang ritual na ito ay isang angkla. Isang maliit na paraan na nagpapanatili sa akin na maging tapat, malikhain, at nakasentro araw-araw. Ang susunod sa aking listahan ay isang bagay na nagbibigay sa akin ng simple, ngunit malalim, na pakiramdam ng ginhawa araw-araw. Ang paborito kong mug. Hindi ito magarbo. Isang simpleng puting ceramic na mug, medyo malaki na may komportableng hawakan. Ang mug na ito ang sisidlan para sa aking ritual sa umaga. Mainit na kape para gisingin ako. Ang paghawak dito, ang pagdama sa init nito na kumakalat sa aking mga palad, ay isang maliit na paraan ng pag-aalaga sa sarili. Parang may mali sa araw ko kung ibang tasa ang kailangan kong gamitin. Matagal nang kasama ko ang mug na ito, isang tahimik na saksi sa hindi mabilang na mga pag-uusap. Mga maagang call time, mga gabing pag-aaral, mga tahimik na umaga ng weekend kasama ang aking pamilya. Naging tahimik itong saksi sa mga malalim at magagaang pag-uusap. Naalala ko si Paul ang nagbigay sa akin ng mug na ito. Sabi niya, mukha itong mug na para sa'yo. Matibay, simple, maasahan, isang araw-araw na dosis ng pagmamahal at pagiging pamilyar. 5 minuto ng kapayapaan bago magsimula ang araw. Sa isang mabilis at hindi mahuhula ang buhay, nagbibigay ito ng sandali ng paghinto. Dahil doon, ito ay talagang mahalaga. Ang ika-4 na bagay sa aking listahan ay isang bagay na dala-dala ng marami sa atin ng walang pag-aalinlangan. Ang aking mga susi ng bahay. Sa kanilang sarili, sila ay maliliit lamang na piraso ng metal na may ngipin. Pero ang kinakatawan nila, sa totoo lang, ay lahat-lahat na para sa akin. Kinakatawan nila ang aking tahanan, ang aking santuwaryo, ang aking ligtas na lugar malayo sa magulong mundo ng showbiz. Sa sandaling ipasok ko ang aking susi sa seradura at pihitin ito. Nararamdaman ko ang ginhawa na bumabalot sa akin. Ito ang tunog ng pag-iwan sa aking pampublikong katauhan sa pinto at pagpasok sa aking pinakatunay na papel. Isang ina kay Steve. Ang kalansing ng mga susi ay palagyan, nakapagpapanatag. Binuksan nila ang pinto sa aming unang tahanan, mga pagtitipon ng pamilya, mga tahimik na gabi. Naaalala ko noong nawala ko ang aking mga susi, ang kaba ay parang naputol ang koneksyon ko sa aking santuwaryo. Ang pakiramdam na iyon, ang pagpihit sa seradura at pagbuntong hininga sa ginhawa ay napakahalaga at essential sa aking kapakanan. Sila ay mga simbolo ng buhay at pamilyang aking binuo at napakapalad kong taglayin. Higit pa sa mga kasangkapan para makapasok, sila ay mga angkla ng ginhawa at pagpagkakilan, ang aking pribadong buhay na naghihintay sa likod ng pinto. Ang ika-5 at huling bagay na hindi ko kayang mabuhay kung wala ay maaaring mukhang maliit, ngunit may malaking epekto ang aking mga earphone. Kahit may wire o wireless, sila ang aking palaging kasama. Sa totoo lang, sila ang aking personal na escape pod na lumilikha ng isang pribadong bula ng tunog saan man ako magpunta. Sa isang mundong maaring napakaingay at magulo, lalo na sa aking trabaho, ang aking mga earphone ang aking kasangkapan para makapag-focus. Paghahanap ng inspirasyon o pag-enjoy sa isang sandali ng kapayapaan. Sila ang aking panangga kapag kailangan kong mag-concentrate.
Mula sa sandaling pumasok ako sa kotse papunta sa isang tapping, isinasaksak ko sila. Ang musika ang nagtatakda ng tono. Kung kailangan ko ng enerhiya, magpapatugtog ko ng mga masasayang kanta. Kung kailangan ko ng kalma, magpapatugtog ako ng worship music o isang calming playlist. Sila ang aking mga kasama sa mahabang paghihintay sa set. Ginagawa ng mga audiobook at podcast na produktibo ang mga patay na oras. Tinutulungan nila akong i-curate ang soundtrack ng aking buhay. Isang kanta sa bawat pagkakaon. May malinaw akong alaala kung paano ako iniligtas ng aking mga earphone sa isang partikular na nakaka-stress na live show. Kumuha ako ng ilang minuto, isinuot ang aking mga earphone, at nagpatugtog ng isang kanta na laging nagpapadama sa akin ng kapayapaan. Para itong isang instant na reset button, umakyat ako sa entablado na panatag at handa. Hindi ito tungkol sa pagbabalewala sa mundo, kundi sa pagpili kung ano ang pinapasok ko sa aking isip at espiritu. Pinapayagan nila akong matuto, sumamba, maging motivated, at mag-relax, lahat habang kumikilos. Isang simpleng piraso ng teknolohiya na nag-aalok ng malalim na serbisyo, kontrol sa aking kapaligiran. Para sa sinumang nangangailangan ng focus, isang pangangailangan ang isang mahusay na pares ng earphone. Kaya ayan na, ang aking smartphone, ang aking notebook, ang paborito kong mug, ang aking mga susi ng bahay, ang aking mga earphone. Ito ang aking 5 simple at pang-araw-araw na mga bagay. Habang ibinabahagi ko ang aking listahan, inaanyayahan ko kayong isipin ang sa inyo. Ano ba yung mga bagay na hindi mo kayang mawala sa'yo? Huminto sandali at pag-isipan itong mabuti. Ito ay isang pagkilos ng pagpansin. Ito ay isang ehersisyo sa pagiging mulat at pasasalamat. Baka ito ang iyong water bottle o ang lumang sweater na parang isang yakap. Hinihikayat ko kayo na isulat niyo talaga ito. Ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya. Baka magulat ka sa iyong matututunan. Maari mong matuklasan na ang mga bagay na tuwing na sumusuporta sa iyo ay nandiyan lang pala sa lahat ng oras. Kaya, sige na! Ano ang iyong 5 bagay? Isulat ang mga ito, ibahagi at pansinin kung paano nila hinuhubog ang iyong buhay. Ang pagninilay-nilay sa aking 5 mahahalagang bagay ay nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral. Kinugugol natin ang napakaraming oras sa paghabol sa malalaking pangarap at malalaking sandali. Ngunit ang aral ay ito, ang maliliit na bagay ang siyang malalaking bagay. Ang tahimik na pagiging pare-pareho ng ating pang-araw-araw na gawain ang bumubuo ng isang buhay na may kahulugan at kasiyahan. Pagsusulat ng panalangin sa aking notebook, pagtanggap ng good morning text mula sa aking asawa, pagbubukas ng pinto, pagdinig sa tawa ng aking anak mula sa kabilang pinto, paghahanap ng sandali ng kapayapaan sa isang kanta sa aking mga earphone. Ito ang mga sandali na tunay na pumupuno sa aking tasa. Sila ang bumubuo sa diwa ng isang buhay na pinamuhayan ng mabuti. Kapag pinahalagahan natin ang ordinaryo, nagbubukas tayo ng bagong antas ng kagalakan. Magpasalamat tayo sa alarm clock na gumigising sa atin, sa toothbrush na nagpapanatiling malusog sa atin, sa sapatos na nagdadala sa atin, at sa kama na sumasalubong sa atin sa gabi. Ang mga simpleng bagay na ito ay matatapat na kasama. Wala silang hinihiling, ngunit napakarami nilang ibinibigay. Kilalanin sila at makikilala mo ang buhay na kanilang binibigyang daan. Sa pagtatapos ko ng pagninilay na ito, napupuno ako ng malalim na pasasalamat. Pasasalamat hindi lamang para sa malalaking biyaya, aking pamilya, aking karera, aking kalusugan, kundi para sa maliliit, halos hindi nakikitang mga biyaya na hawak ko araw-araw. Ang aking phone, aking notebook, aking mug, at aking mga susi, aking mga earphone. Sila ay mga daluyan ng koneksyon, pagkamalihain, ginhawa, seguridad, at kapayapaan. Ito po si Botardo Channel, laging nagpapaalala sa inyo na ang pinakamahalagang bagay ay madalas yung mga hindi mo nakikita sa camera. Salamat sa pagsama sa akin sa pagninilay na ito. Please like, share, and subscribe. See next video. God bless everyone.